Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo, kamusta po kayo mga ka-Wonder? Marami po salamat sa mga nagsasubscribe sa atin. At, I really appreciate you guys subscribing in my channel. At ang ating pong target is 100,000 for now. So salamat po. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Mayroon po diyang subscribe button. Pag pindot nyo po, lalabas yung bell and then choose all. Marami pong salamat. Kanina po, katatapos ko lang mag-upload or makatapos ng isang video and I was in the middle of editing at may pumasok na balita. At sabi ko, papost ko pa ba ito? Kasi parang sabihin, huli ka na sa balita dahil pumasok na. At nung akin pong dinelete at mag-i-start na ako, nag-message naman sa akin si PLDT dahil nagkaroon ng problem sa aming area and I needed to restart yung aking modem. Ayun po, at tuloy natin ito. Dahil kanina, pumasok yung balita from News 5 na itong si VP Sara Duterte ay nag-file ng petition para dun sa TRO dyan sa kanyang impeachment trial na gusto niya itong ma-TRO. Pero may sagot nga dyan si Ridon na ito ay misrepresentation of facts at distorted interpretation. So, kanina, hyper tayo, Niisip ko nga, upload ko ba to? Baka magalit sa akin ng Supreme Court dahil dun sa video na yun na hindi ko in-upload, talagang sobrang high blood ko, mga ka-Wonder, dahil natatakot tayo, Baka mamaya, pagbigyan siya nitong Supreme Court at ganito na naman gawin, Parang, hindi ko na alam, mga ka-Wonder, At salamat, Supreme Court, maraming salamat. Dahil na hindi nyo pinagbigyan itong hiling ni VP Sara Duterte. Dahil obviously naman, mga ka-Wonder, umiiwas itong kampo niya. Nasabi nga ng mga tao, of course, may mga optics dyan yung mga tao sa social media. Kahit sa personal, nag-uusap-usap yan. Mukhang iniiwasan talaga ni VP Sara itong Senate trial, Para hindi ma-expose. Sabi nga ni Sentry, kapag yan ay na-expose, game over na. Kasi may mga sensitive dun na ayaw niyang malaman, Kaya salamat muli sa Supreme Court dahil I almost lost, my trust sa Supreme Court kanina, lalo na nung kanina po tayong hindi pa natin na-upload yung video. But anyway, hindi po napagbigyan yung kanyang request na TRO. Dahil itong restraining order na inihingi nila kampo ni Sara Duterte, ano bang ibig sabihin yan, So, ibig sabihin, hindi grinant ng Supreme Court, ibig sabihin, walang pansamantalang harang na ibig sabihin, mga ka-Wonder, ay tuloy ang impeachment. At pagbasihan natin, mga ka-Wonder, itong legal analysis niya. Alam natin, ang TRO ay ginagamit yang pansamantalang ipahinto ang isang aksyon. Ito, gaya nitong paglilitis, na ipahinto raw yan habang dinidinig pa ang issue. Hindi nga uma-attend. Sinong didinig? Paano? Gusto lang i-delay. Isa itong part ng delaying tactics, mga ka-Wonder. At ang pangtanggi rito, mga ka-Wonder, ay indikasyon ng walang agarang nakitang dahilan ng Korte Suprema para pigilan ang proseso. So wala siya nakita ang Korte Suprema para pigilan ito. So ang interpretation nito, mga ka-Wonder, ay hindi pa ito final ruling sa merits. Pero malinaw, mga ka-Wonder, na hindi kumbinsido ang Korte na immediate harm o a grave abuse ang dapat pigilan ngayon. Pero malinaw, mga ka-Wonder, hindi pa ito final, mga ka-Wonder, itong ruling sa merits. Pero malinaw na rin, mga ka-Wonder, na hindi kumbinsido ang Korte na may immediate harm o grave abuse na dapat pigilan ngayon mula nga dyan sa House Committee on Justice. At panalo ba ito ng House of Representatives kung iisipin nila at iisipin ng tao, ito ba'y panalo na para sa kanila, So bigyan natin ng punto itong mga ka-Wonder, na ibig sabihin lang yan na malakas na signal ito na tama ang direksyon, ng proseso ng House. At sa legal analysis naman, mga ka-Wonder, dahil nauna na yung na-dismiss nga yung isang complaint dahil sa procedural issues noon, ngayon ay makikitang mas maingat na at mas sumusunod na sa Constitution ang House. Lalo na, of course, itong Committee on Justice. At kung pag-uusapan natin, mga ka-Wonder, itong political angle niya, lumalakas ang credibility
ng House. No, hindi sila bara-bara o nagmamadali. Kasi noon parang sinabi nagmadali. No, alam ba nila yung procedure? No, alam natin na nagkakamali ang tao. Nagkakamali ang tao, alam natin 'yan. Pero nga dahil nga sabi na, ang dami nila diyan, puro may mga abogado, may mga profesor, hindi ba nila alam yung tamang procedure, parang ganoon. Well, anyway, alam nila 'yan pero hindi na nila nasunod dahil akala siguro nila pwede na itong sistemang ito. So, anong epekto nito mga ka-wonder? Of course, lalong kinakabahan yan dahil gusto nga nila, ilang palagay ko, 2 beses yata nag-request yan. At talagang mingi siya ng saklolo dyan sa Supreme Court na para pigilan ito. No? Alam naman ng Supreme Court na kapag ginawa nila yan, malalagay din sila sa alanganin unless meron talagang procedural error mga ka-wonder. So, ang punto dyan mga ka-wonder, nawawala ng immediate legal shield. Ginagamit kasi ni Sara Duterte na city of refuge nga niya yan. Ano? Shield, hiding place, ano pa, no? Mga panangga niya, no? Laban dyan sa impeachment. Kaya ang legal analysis mga ka-wonder, kailangan na niyang harapin ang proseso, no? Dyan sa legislative branch habang patuloy ang anumang legal argument sa korte. Labanan ito mga ka-wonder ng mga ng mga strategy. No? Minsan yung strategy nila, bakit hindi sila mapilit kasi sasabihin ng batas, karapatan nila. Kaya yung dapat yung batas natin maayos ng mabuti, no? Hindi yung minamadali rin. Marami tayong nakita, gaya ng sinabi natin, na is the law or is the Constitution always higher, no? O superior at all times sa mga tao? Kasi nabasa ko dun sa isa, dito sa bagong draft na at all times sa military, no, mas mataas ang constitution. But where there be times or should there be times na dapat mataas naman ang tao kaysa constitution, may ganun ba dapat tayong gawin o stipulate dyan sa ating batas? Lalo na kung nagkakamali na at hindi na naayon, no, sa constitution etong mga nailuklok natin, no? Sabi nga sorry sa Supreme Court, although nagpapasalamat tayo sa inyo. Sabi nga, when the Supreme Court makes a mistake, the mistake becomes a law. Why? Because simply, they're also human. At that mistake, kumbaga, nagkaroon ng experimental, ayusin natin, parang ganun. Well, sa kaiba naman, tinawag itong overreaching legislative judiciary na ikinaangat nga ng kilay ng ibang abogado na hindi raw dapat. Pero siyempre, for the lawyers, the last say ay laging nasa Supreme Court. Narinig ko po yan kay Senator Miriam. So, dapat may ganyan sigurong batas na kailan ba magiging dominant ang tao. No, kapag hindi na nakikita na ginagawa ng mga nasa posisyon na mambabatas sa Supreme Court o ng executive yung kanilang trabaho, lalo-lalo na when it comes sa mga ganito, no, na for example, abuse of power. Kinakampihan yung kanilang bato, yung kanilang political ally. Hindi na kawawa na yung tao. So, dapat pumasok na nangingibabaw yung tao, na may batas, na nasa order pa rin. Hindi yung tatakbo ka sa kalsada, kakalad ka rin mo sila papalabas dyan ng Senado, kakalad ka rin mo na papalabas ng Korte Suprema o ng Malacanang. Hindi ganun. Isa pa rin proseso na may pangil. Ibig sabihin, may legal basis na ito'y isang batas. Ito ay akin opinion lang sa mga ganyang instances na nakikita natin kung yan ay iiral. Kaya nga mga ka-wonder, pag dumarating naman ito sa political angle, mas lumalakas ang pressure dyan kay Sara Duterte, dahil hindi napigilan yung momentum ng impeachment. Kumbaga, mapapa-accelerate pa ito ng di oras. Hindi naman actually accelerated dahil nga may delaying tactics na nangyayari. Pero yung momentum nila, para sa sarili nila, yung kailan sila atake, ito yung gagawin nila, hindi sila nabibigyan ng tamang galaw when it comes to momentum nila. No, kaya ang moral angle nito mga ka-wonder, dito mas tumindi yung tanong ng publiko, yung mga optics ng taong bayan. Na kung wala dapat itago, bakit pilit pinipigil ang proseso? Bakit nga ba, VP Sara? Sabi ni Sentry,
na kapag narinig ng taong bayan at nakita yung mga ebidensya, mamumulat at mamumulat kahit na ang gising. Kahit na nga raw yung tanga na nagtatanga-tangahan. Marami akong kilala niyan. Tangahan, bobobobobohan. Although iba medyo ganun talaga, no? Pero sa simpleng rational idea, no? Sa simpleng rational point of view, dapat kayang intindihin yun. Talagang dinidecide lang na hindi. May mga ganun. Wala tayong magagawa ron. So, isa pa nga ako wonder, kung pag-uusapan natin yung pag-iwas versus yung karapatang legal, no? Dalawang naratibo ang nagbabangayan dito, mga ka-wonder. No, una, sa legal side, may karapatan siyang gamitin, of course. Yung lahat ng legal remedies, i-exhaust niya yan lahat. Lahat ng paraan, si-search niya yan para magamit niya lang either ma-delay o mabasura. No? At normal ito, hindi ito automatikong indikasyon ng guilty. No? Yan nabibigyan din natin ng kahit papanong akala nyo nakakampihan kayo. Hindi, this is a fair analysis dito sa ating channel. Pero wait, there's more. Hold your horses, Pagdating sa political remedy, mga ka-wonder, yung optics, ang sunod-sunod na legal maneuvers ay maaring makita bilang delaying tactics nyo lang. Dine-delay nyo lang Kasi bakit? Justice delayed, justice denied. So hindi pwede ganun. Hanggang sa makalimutan, matakpan, may bagong issue. Ito nga, inaangat yung issue kay PBBM, ganito, para matakpan to. Hindi pwede yun. Kaya kasi nga, ang sabi natin, yung parang sugat na madali nang matuyo, yung may itim na, yung may kugan na. Bukbunutin natin ulit yan at fresh ulit yan. Hindi pwedeng ganun. At pagdating sa moral reflection, mga ka-wonder, sa mata ng publiko, ang transparency ay mas pinahalagahan kaysa technical defenses. Bakit? Hindi po pwedeng sasabihin nga, kagaya nito, ginagamit na issue yung West Philippine Sea. Unuuna nyo pa yung impeachment nyo, itong mga ganyang naratibo, simpleng palusot. No? Bakit? Public office is a public trust. And therefore, kung saan mo dinala yung pera ng taong bayan, na kung imaginein mo, may mga taong, nakita na ba kayo ng tao? Ako nakita ko dyan sa Militex, kulay uling na siya. Nagtutulak siya ng kariton para ibuhay sa pamilya niya. At pag uwi ng bahay, halos hindi na maghugas ng kamay, kakain na lang at matutulog. No? Saan nadadala yung mga pera ng mga pobre niyan? Para waldasin lang. No? Travel, shopping, bili, gastusin kung saan-saan gusto, abuso, walang kapararakan. Sabi nga ni Sentry, parang may diferensya na sa utak. Sabi nga ng Armed Forces, na natatakot sila dahil may diferensya raw sa utak itong si VP Sara. Tapag nang look yan, sabi nga ni Attorney Falsis, na parang kamwat may kung anong gusto niya, yun gagawin niya. Pag ito gawa niya, so anong mangyari? Disaster. Hindi tayo papayag na dalhin tayo ng mga didilis, yung mga hindi na nag-iisip, na kulang sa, I'm sorry sorry kung DDS yung mga kilala ko dyan. Dahil kung titimbangin nyo, dapat nagagrasp nyo na Di ko naman sinasabing mahihina ang inyong utak, pero dapat sa nakikita nyo na ngayon, natitimplan nyo na yung katotohanan. At yun nga, ang sumusunod kasi, kasi nakikita rito, mga ka-wonder, na yung mga nangyayari, na mas lalong uusad ang impeachment process tuloy niyan. Kasi bakit? Nanggigigil yung tao na hindi pwedeng basta kumampi sa inyong Supreme Court kasi malalagay din sila sa alanganin, maniwala kayo, mga ka-wonder. Kasi impeachable officers din yung mga yan. Impeachable. Meron ako nakita itong COMELEC, na pinai-impeach na siya. At hindi niya dinidinig yung mga panawagan na ito ngang si Cheese, kung sino-sino rito na nag-violate sa COMELEC, sa Omnibus, hindi na pinapansin. Dapat impeach na yan. Impeach, ganun. Huwag na yung pa-delay-delay. Tayong mga Pilipino, meron kasi tayong sinatawag na manyana habit. Hindi pwede yan. Impeach. Pag mali, nakitaan, impeach. Wala. Basta impeach yan. Kapag impeachable, kapag ka-impeach yan. At kung titingnan nga natin, mga ka-wonder, itong legal flow, dyan sa Committee on Justice deliberations, at yung pag-akyat na nito sa plenaryo. Iba yung Committee on Justice. Kasi pag sinabi nating plenary, mga ka-wonder, ito na yung kabuuan.
Kasi i-report dyan ng Committee on Justice yung kanila na pag-usapan. At ito'y nire-recommenda na lang kung parang pagbotohan na natin. So magbobotohan yan. Yan yung sinasabing 1/3. At kapag yan ay pumasa, dadiretso yan sa Senado. Kung hindi, basura. No, sabi nga ni Garcia, ni Zamora, na enough yung vote. Although hindi kasing dami nung nakaraan, pero enough. Kaya implication nito mga ka-wonder, na kapag yan nabotohan na ma-approve na yan at akit na yan sa Senado na magsisilbing impeachment court. Na ibig sabihin mga ka-wonder, papalapit na yung puntong ilalantad na ang ebidensya at testimonya sa mas malawak na publiko. Lahat yan, parang teleserye yan mga ka-wonder. Nakaupo na yan. May mga pagkain na yan. Tara, makinig tayo. Ngayon yung umpisa. Excited yung mga tao. Sumipot man si Sarah o hindi dyan, lalo niya lang igigisayin yung sarili niya. Kasi ilalabas yung mga ebidensya dyan at paano niya didepensan sarili niya, yung abogado, the one who can most defend herself, yung nakakaalam. Itong si Sarah, hindi yung mga abogado. At alam ko dyan, talagang ipapatawag siya. Ngayon, siyempre, pag hindi niya nakaya at naiipit na siya, baka mag-resign na lang siya. Pero hindi yun scapegoat dahil itutuloy pa rin yung impeachment dahil dapat siyang alisin. Na-impeach na, wala na sa pwesto. Dapat na siyang i-disqualify from taking any public office in the future. Yun yung sunod. And after that, pwede na siyang kasuhan sa mga local courts. Pwede nang isampa dyan. Makikita mo, uulan niya ng kung ano-anong mga pagsampa. Hahabulin at hahabulin siya. Siyempre, ilagay mo na sa unang line ng queue, si Sentry. At saka yung iba pa. No? Kaya wala siyang takas kung ang paiirali natin mga ka-wonder ay pananagutan at yung batas. So ayan mga ka-wonder, mahalaga ito sa taong bayan. Bakit? Yun ang tanong. Bakit mahalaga ito sa atin? Sa akin, mahalaga ito no? Dahil ang punto rito mga ka-wonder, hindi lang ito laban ng mga politiko-politiko dyan, kampihan, pag ganyan, yung nakikita natin, sarili nila na tinitignan nila, wala kaming pakialam sa inyo. No, ang gahabol na lang ng tao, baguhin na lang yung constitution. Pag abusado kayo at yung inaabuso nyo lang dahil sa pwesto kayo, hindi pwede yan. Kaya na dapat palitan yung batas at baka nga tanggalin na lang yung Kongreso. Kung abusadong Kongreso, at kung ang Senado naman ang abusado, tanggalin na lang sa Constitution, magiging unicameral na lang yan. No? Para yung nasusunod dapat yung tao. No? Pero nga, siyempre, kaya nga niluklok kayo dyan dahil alam nyo yung batas, alam nyo yung order, alam nyo yung dapat gawin, kaya pinagkatiwala. Pero kung mamuro-murohin, kampi-kampihan style, na itataas yung isang tao at hindi na yung kapakanan ng nakararami, wag na. Hindi pwede yun. Kaya ang legal significance nito mga ka-wonder, pinapakita nito, ito yung maganda, na gumagana yung checks and balance, na hindi absolute ang kapangyarihan ng kahit sinong opisyal. That no one is above the law. Hindi pwede yung nananakot, bloodbath. Sige, ganito, tinatakot lang Kayo payag ba kayo niyan, mga kongreso, mambabatas? Papayag ba kayo, taong bayan, tinatakot-takot tayo ng isang pirasong tao na hindi naman totoong matapang? Hinamo ni Waldy, hindi sumipot. Hindi sumipot. Si Sarah matapang daw. Nakita ko sa video, nakita niya si PBBM, umiskerda agad. Tapang. Yun ba talaga? Dinadaan lang tayo sa sa pambobola Huwag kayong matakot. Kaya saludo tayo dyan sa Kongreso. Natatawa lang siguro kay Sarah. Akala ko ba bloodbath? Hindi na binigay yung TRO. Let the bloodbath begin. Yan yung totoong bloodbath. Harap harap. Pag hindi humarap, wala. Kwentong kutsero lang, barbero. No? Kit-kit na lang talaga. So yun mga ka-wonder, ang moral core nito ang impeachment ay paraan para sa pananagutan. Accountability mo kasi upo ka dyan Gusto mo mag-lead. Gusto mo ganito, ganyan, tas ganito lang gagawin mo. So panagutan mo yung accountability na yan, harapin mo sa tao. Dahil itong accountability na mga ka-wonder, ay ito yung pagbigay mo ng tuon sa pundasyon ng demokrasya. Dahil ang taong bayan pa rin sa huli ang masusunod.
So mga ka-wonder, ang mensahe ng Korte Suprema dyan, no? Kung lalaliman natin yung pagbasa, hindi basta-basta nakikialam ang judikatura. Itong sinasabi nating jurisprudence side, ano? Itong Korte Suprema, no? Sa mga proseso ng legislatura. Kasi ito'y hawak ng legislature. Hawak niya ng House of Representatives Committee on Justice. At dun sa trial, hawak niya ng Senado. As much as possible, narinig ko nga dapat hands off ang Supreme Court dyan. Sila lang yung nagre-review and they are to interpret the law. Pero pagdating sa paggawa ng batas, dyan sa impeachment, sa paghatol, kapag ang hinahatulan dito mga yung kagaya ng Vice President, ano yan? Legislature. Pati yung mga Chief Justice dyan, legislature. Pero kapag presidente na, ang pagkakaalam ko Supreme Court na. Yan ang nakikita ko dyan. At pagdating naman sa legal insights, mga ka-wonder, yung denial ng TRO ni Sara, maaring basahin ito, mga ka-wonder, no? Bilang isang pagrespeto sa separation of power. Kaya nirespeto natin, mababalik yung ating tiwala dito sa Supreme Court na pasalamat tayo at hindi kumagat dyan sa gusto ni Sara. At hinahayaan muna itong Kongreso na gawin yung mandato na nakalagay dyan sa batas dahil sila yung may karapatan dyan na ayon sa batas. At pagdating sa political insight, mga ka-wonder, na sa atin pag-usapan din dahil binabawasan ito yung naratibo na napipigilan, no, nasosuppress yung power ng isang banda since dapat equal, no? May sariling power ang bawat yung level, yung executive, judicial at saka legislative, may sarili. So ang proseso niyan, no, ibig sabihin, hindi napipigilan ang proseso nito sa pamamagitan ng Korte Suprema na hinihingian ng sumbong ni Sara Duterte. So ang moral insight niyan, mga ka-wonder, no, pinapakita lang dito na ang proseso ng pananagutan ay hindi dapat hadlangan, no, nang walang malinaw na basihan. Kasi alam natin na the Supreme Court, they are the ones, no, when it comes to law, when it comes to jurisprudence, they are this so-called erudite when it comes to that aspect. So we give everything to them, even the lawyers submit, because as I said, they are the erudites when it comes to constitutional jurisprudence na mga kaalaman, mga knowledge or wisdom tungkol dyan. So ang bottom line yan, mga ka-wonder, diretsahang mensahe ito, no? Na talagang pag na-deny ang TRO, hindi pa naman yan hatol, mga ka-wonder, no? Pero ito'y malakas na nahakbang para papunta sa transparency na hinihingi ng taong bayan at accountability. So, ang take-away natin dyan, mga ka-wonder, tuloy ang proseso, no? At tumitindi ang pressure sa kampo ni Sara. Of course, dun din sa kabila, no? Pero in a way na talagang excited na. At yung papalapit ang kaalaman o pagtuklas sa katotohanan kapag nasalang na ang ebidensya at ang mga respondents. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, ma-reaksyonan. Please share this video. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na hindi grinant ng Korte Suprema ang TRO. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.